Good morning, sir, and good morning, classmate. I'm Amera Impagayo, and my topic for today is all about multi-event. May dalawang uri ang multi-event. Ito ay ang decathlon at heptathlon. May dalawang pangunahing multi-event. Una ay ang decathlon. Ang decathlon ay para ito sa mga kalalakihan. Ang decathlon ay may 10 event na ginagawa sa dalawang araw. Sa unang araw ay ginagawa nila ay ang 100-meter run. Pangalawa, ang long jump, shot put, and high jump, and 100-meter run. Sa day 2 naman ay ang una ay ang 110-meter hurdles, discus throw, pole vault, javelin throw, and 1,500-meter run. So, halimbawa, ako ay sumali sa decathlon. Hindi lang sapat na magaling lang akong tumakbo. Dapat marunong din akong maghagis ng mga kagamitan tulad ng javelin. So, ang mga atleta na may pinakamaraming puntos sa 10 event ay siya ang mananalo. Ang pangalawang event naman ay ang heptathlon. Ang heptathlon ay para ito sa mga kababaihan. Ang heptathlon ay meron itong 7 event sa dalawang araw. Sa unang araw, ay ang 100-meter hurdles, high jump, shot put, and 200-meter run. Sa pangalawang araw naman ay long jump, javelin throw, and 800-meter run. So, paano ba pinipili ang mga mananalo dito? So, hindi sila nagabase sa dami ng event. Sa halip ay bawat performance ay may katumbas na puntos. Mas maganda ang performance ay mas maraming puntos. Ang lahat ng puntos sa bawat event ay ina-add nila ito. Halimbawa, ang unang event na 100-meter run ay may puntos na 850. Ang long jump ay 780. Ang shot put naman ay 700. Ang high jump ay 800. At ang 400-meter run ay 882. Halimbawa, inad natin dito lahat ng nakuha nilang puntos. Halimbawa, kung ang resulta niya ay 8,000, tapos ang kabilang atleta ay nakakuha lamang ng 7,900, ibig sabihin ang mananalo ay ang 8,000 na puntos. Mako naman tayo sa track and field glossary. Una ay ang anchor. Anchor is the last leg of relay race. Ibig sabihin, sila yung huling tumatakbo sa relay race. Halimbawa, ako ang pinakamabilis tumakbo sa aming kupunan. So, ako ang magiging anchor dahil ako ang pinakamabilis. Pangalawa naman ay ang baton. A baton, a tube that is passed from one relay race member. Ang baton ay ito ay isang maliit na tubo na ipinapasa mula sa isang runner papunta naman sa susunod na runner. Kapag ang baton na yun ay nahulog, ay maaaring mawala ng oras ang kupunan o di kaya ma-disqualify sila. Depende sa kung ano ang rules. Pangatlo ay ang bell lap. The bell lap is the final lap of a multi-lap race named because a bell is rung to alert runner of the last lap. So, ang bell lap ay ito isang bell na pinapatunog nila kapag nagsasign sila na huling ikot na ng mga bawat atleta. Pang-apat naman ay ang break line the track, point where runner may leave lanes. Pag umabot ang mga runner sa break line, hindi na niya kailangang manatili sa sarili niyang lane at maaari na siyang lumipat sa ibang bahagi ng track. Next naman ay ang changeover. Ang changeover is exchange of baton in a relay. Ibig sabihin, ito na yung ipinapasa na ang baton mula sa isang runner papunta sa runner sa relay race. Next naman ay ang decathlon. 10 event combined competition. Ang decathlon ay ito na yung may 10 event tulad ng pagtakbo, pagtalon, at paghagis at marami pang iba. Next ay ang doping. Use of banned performance exchange substances. Ibig sabihin, ito na yung paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot o chemical upang maging mas malakas, mabilis, at maging matibay ang mga atleta. Next ay ang discus. Plate used in discus throw. Ibig sabihin, ito ay parang plato na ginagamit sa throwing event na kung saan hinahagis nila ito ng pinakamalayo kung sino ang pinakamalayo. Next ay ang exchange zone. Area for baton pass in relay. Ibig sabihin dito lamang maaaring ipasa ang baton. Kapag hindi dito na ipasa ang baton ay maaaring sa exchange zone ay maaaring ma-disqualify ang inyong grupo o kupunan. Next ay ang false start. Leaving block early. Ibig sabihin kapag napaaga ang pagtakbo ng atleta na wala pang signal, ay ito ay tinatawag na false start. So, maaaring ma-disqualify ang mga atleta. Next naman ay ang field event. Throwing, jumping event.
Ibig sabihin, kasama na rito yung mga long jump, high jump, shot put, discus throw, at iba pang mga jumping at throwing event. Next ay ang Fosbury flap. Fosbury flap, high jump technique. Ibig sabihin, ito ay isang technique sa high jump kung saan nauunang tumawid ang ulo at nakatalikod ang atleta sa bar. Next naman ay ang hammer, heavy ball with chain for throwing. Ibig sabihin, ito ay isang mabigat na bola na nakakabit sa hawakan gamit ang mahabang kadena at ginagamit sa hammer throw. So iniikot muna ito ng mga atleta bago ito ihagis ng pinakamalayo. Next naman ay ang heat. Heat is a preliminary race round. Ibig sabihin, ito ay paunang karera para piliin kung sino ang makakasali sa susunod na round. Ibig sabihin, para itong next naman ay ang heptathlon. Ang heptathlon, ito na yung may 7 event sa 2 araw. Next naman ay ang high hurdles. Ang high hurdles is 100 meter to 110 hurdles event. Ibig sabihin, ito na yung karera na kung saan tumatakbo ang mga atleta na nilalagpasan nila ang mga hurdles o harang. Next naman ay ang high jump. High jump, jumping event over a high bar. Ibig sabihin, ito ang track and field event na kung saan tumatalon ang mga atleta para mag-clear ang mataas na bar nang hindi ito natatamaan. Next naman ay ang hurdle, obstacle in race to jump over. Ibig sabihin, ito yung mga obstacle sa race na kailangan lagpasan ng mga atleta o ng mga runner. Next naman ay ang EEAF. EEAF is the International Governing Body for Athletics. Ibig sabihin, ito ang international government body ng track and field na nagsiset ng mga rules at standard. Ibig sabihin, sila yung nag-organize ng rules sa Olympic ng track and field. Next naman ay ang intermediate hurdles for 100 meter hurdles event. Ibig sabihin, ito na yung men's and women's event. Next naman ay ang javelin. Javelin spear-like object throw for distance. Ibig sabihin, ito ang spear-like na equipment na itinatapon for distance. Next naman ay ang lap. Lap for one complete rotation around the track. Ibig sabihin, ito na yung isang buong pag-ikot nila sa oval o kung ano man ang tinatakbuhan nila. Yun ay tinatawag na lap. Pangalawa, next naman ay ang lifting. Walking violation in race. Ibig sabihin, ito na yung walking violation na kung saan inaangat ang leading leg bago pa siya ito mag-bend. Na maaari itong ika-disqualified ng atleta. Next naman ay ang leg. Leg is a part of a relay race. Ito isang bahagi ng relay race na tinatakbo ng bawat runner. Next naman ay ang long distance. Long distance is 3,000 and above. Ito na yung tumatakbo sila sa races na mayroong 3,000 meters pataas. Next naman ay ang long jump. Jumping for longest distance. Ibig sabihin, ito na yung event na kung saan tinitingnan kung sino ang may pinaka mahabang talon. Next naman ay ang middle distance. 800 to 2,000 meter races. Ibig sabihin, ito na yung races na nasa 800 meter hanggang 2,000 meter. Example, sa 800 meter run ay kailangan ng speed at stamina. Next naman ay ang pace. Speed of running. Ibig sabihin, ito na yung speed o bilis ng takbo ng bawat atleta. Next naman ay ang PATAFA. PATAFA is a Philippine Athletic Governing Body. Ibig sabihin ito ay ang Philippine Athletic Track and Field Association. Ibig sabihin sila yung nag-aasikaso ng mga national track and field competition. Next naman ay ang pentathlon. Pentathlon, 5-event competition. Ito na yung pag-combine ng 5 different sport sa event. Next naman ay ang pole vault. Jump using a pole over a bar. Ibig sabihin, event kung saan gumagamit ng pole para tumalon sa pinakamataas na bar. Next naman ay ang relay race. 4-runner race with baton passing. Ito na yung race na mayroong 4 na runner, bawat isa ay may leg at nagpapasa sila ito ng baton